Hello mga ka-blessings! Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! Sa video ko ngayon mga ka-blessings ay isi-share ko sa inyo kung paano i-verify yung ating Shopee Pay account. At dito, magbibigay din ako ng mga tips para madaling ma-verify yung aking GCash account. Pero bago yon, alamin muna natin kung ano yung kagandahan kapag verify or verified na yung ating Shopee Pay account. Sabi dito, verifying your Shopee Pay wallet helps you access all of the wallet's features and functions. So kapag verified na yung ating Shopee Pay, lahat ng mga features and functions na andun sa loob ng Shopee Pay wallet ay ma-access or magagamit natin kapag verified yung ating Shopee Pay. Kasi kapag hindi pa verified yung ating Shopee Pay, hindi lahat ng features or and functions ay magagamit natin. Merong mga functions na hindi natin magagamit na para lang talaga sa mga verified users. Next, what is the advantage of using Shopee Pay? Ano yung kagandahan sa kagandahan or yung advantage niya sa paggamit ng Shopee Pay? So, yung Shopee Pay mga ka-blessings ay yung laman ng ating Shopee Pay ay pwede natin gamiting pangbayad sa ating mga in-order sa Shopee. Pwede rin natin siyang gamiting pangbayad sa ating mga bills tulad ng load, kuryente at kung ano-ano pa. So, ang Shopee Pay mga ka-blessings, it offers discounts, deals, and exclusive promotions na sa Shopee Pay mo lang talaga makikita. Wala sa COD, wala sa cash on delivery at wala sa iba. Only in Shopee Pay. So, ito pala guys, yung mga steps na pagdadaanan natin. 3 steps yung ating pagdadaanan para matapos natin yung ating pag-verify, yung verification process. Una, verify identity. Pangalawa, personal informations. At pangatlo, check information. So, yung 3 na yan dapat makompleto natin. Then, kapag may lumabas na ganito guys sa inyong Shopee, 'di ba? Pag i-click niyo yung Shopee Pay, pag may lumabas na ganito, wag niyo nang patagalin guys. I-verify niyo na kaagad. Kasi tulad nung sa akin dati, palagi ko itong nakikita. Hindi ko lang siya pinapansin. Kasi okay pa naman nakapag-order pa naman ako, nakapag-cash in pa naman ako. Pero ngayon kasi nakita ko na naman to. Tapos, nag-try akong mag-cash in. Hindi na ako maka-cash in, guys. Kahit anong gawin ko, nag-failed. Kasi, need ko na talaga i-verify yung aking personal informations. Kaya, ayun, binerify ko na. So, ito guys, pakita ko muna sa inyo. Kailangan natin na i-verify talaga yung ating personal informations dito sa ating Shopee Pay account. Siyempre, gusto rin na makasiguro ng mga taga-Shopee na totoo tayo, hindi tayo yung scammer na totoong tao tayo na nandito gumagamit ng Shopee or Shopee Pay. Then, yung mga personal informations natin, wala tayong dapat ipag-alala tulad ng ating valid ID, di ba? Andun yung number ng ating valid ID, ng ating biometric data, tas yung ating selfie, hindi naman nila yun ikakalat, sa kanila lang yun. Ayan. And then, ito pala guys, papakita ko muna sa inyo yung mga valid IDs na tinatanggap na pwedeng gamitin para sa pag-verify ng ating Shopee Pay. Dapat kahit isa dito meron kayo. Kasi kung wala kayo sa mga IDs na nandito, hindi kayo makakapag-verify ng inyong Shopee Pay account. So, meron ditong UMID ID, Driver's License ID, Passport, National ID, PRC ID, SSS ID, Postal ID, pero dapat issued siya November 2016 onwards or pataas. So, dapat November 2016 to 2017 up to now 2024. Kasi kung October 2016 yan, pababa, hindi na nila yan tatanggapin. Then, PhilHealth card, NBI clearance, pwede. Then, OFW ID or card, Alien Certificate of Registration, Non-Philippine or Foreign Passport, GSIS e-card or GSIS ID, AFP ID at saka Seaman's or Seafarer's book. Ayan guys, yung mga
Kahit isa lang yan, kasi isa lang naman yung kailangan eh. So ako, nung verify ko yung aking Shopee account last week, yung ginamit ko ay yung aking UMID ID. Yan. Then, ito pa, bibigyan ko kayo ng idea para mas madali kayo. Tapos guys, yung ating isasubmit na valid ID, dapat wala siyang mali. Dapat klaro yung picture na nandito, pati yung mga sulat, tama, walang mali yung spelling. At saka dapat dito naka-align sila, walang lumalagpas na sulat. Okay? And then, dito guys, sa pag-fill up natin ng informations, sabi dito, ito, please fill in the same address as stated on your ID, on your application maybe, or your application may be rejected. So, kung ano guys, yung isasubmit yung ID, for example, yung inyong UMID ID, kung ano yung address na nandun sa inyong UMID ID, yun din yung address na ilalagay nyo dito. Para lang mag-match sila. Kasi, okay lang kung tulad nung sa akin, yung UMID ID ko mga ka-blessing, ay yung address na nilagay ko doon, ay yung dati pa naming yung inuupahan. Ngayon, na nag-verify ako ulit ng aking ShopeePay, lumipat na kami ng inuupahan, so ibang address na naman to. Pero yung nilagay ko ay yung kung ano yung address na nandun sa aking ID. Tulad nito, papakita ko. So yung address nito, yung address may nakalagay Block 1B. Tapos, yun na lang din yung nilagay ko dito. Ginaya ko lang kung ano yung nasa valid ID. Kasi yun yung gusto nila, yun yung sabi dito. Kasi kung magkaiba yung address na ilalagay nyo dito at saka yung address doon sa ID na isasubmit nyo, hindi kayo ma-verify, hindi magsa-successful yung pag-verify ng inyong GCash, ng inyong ShopeePay account. So, ayun yung ano ko. And then, dito guys pala sa mga informations, tulad nitong industry, occupation, dati guys, nung pangalawang pangalawang verify ko na to. Nung unang verify ko na aking ShopeePay account, wala pa akong trabaho noon kasi nagbabantay pa ako ng anak ko. So, syempre, yung ilalagay ko noon, housewife. Then, yung occupation, syempre, unemployed. Tapos, nitong nitong pangalawa na pag-verify ko ng aking ShopeePay, sinong time na yon may trabaho na ako. So, syempre, dito sa industry, iba na, hindi na housewife. So, parang, yung pinili ko noon is parang nasa cashier department, and then yung occupation, ganun din, related sa cashier. Tapos, hindi ako na hindi ako na successful. Na tawag nito, failed yung aking pag-verify. Meron pa dito dito pa sa may source of funds, diba dati wala akong trabaho, so nakalagay ko lang dyan dati allowance. So nung nagkatrabaho na ako, yung nilagay ko na dyan is salary. Yun, hindi ako na verify. So ang ko dito, yung naisip ko lang, siguro kung ano yung mga informations na nilagay nyo nung unang nag-verify kayo ng inyong ShopeePay or nung nag-sign in kayo sa inyong Shopee account, kung ano yung mga informations na nandun, yun din dapat yung ilalagay nyo kapag nag-verify na kayo ng inyong ShopeePay account. Halimbawa, yung address sa ID mo, dati yung tinitiran, dati yung inuupahan. Tapos ngayon, na nag-verify ka, iba na yung tinitirahan nyo, okay lang yun guys. Basta yung address na ilalagay nyo, yung address na nasa ID. Yung ID na gagamitin mo dito. Gayahin mo na lang yung address. Okay? Para ma-verify ka agad kayo. At saka ito pa guys, nung dun kami sa SM, nakikiconnect lang ako ng wifi. Dun ako nag-verify ng aking ShopeePay. Siguro mga 5 beses akong nag-verify. Nag-failed talaga palagi. Pero, nung minsan na nagpa-load ako dito lang sa bahay, nag-try akong mag-verify, nagbakasakali ako. At yun,
Saka doon sa SM guys, hindi ko rin na-open yung aking Shopee account. As in, di ko na-open. Di ko alam kung bakit. Wi-Fi naman sana. Pero nung dito sa bahay, nagpa-load lang ako. Ang bilis kong maka-open. Ang bilis kong malagin yung aking account dito sa Shopee. Saka ang bilis ko ring makapag-verify. Di ko nga alam kung bakit. Ayun. So, yan, ito na nga. Tulad nung sabi ko kanina, dapat malinaw yung ID, klaro at nababasa yung mga sulat sa inyong ID na isasubmit dito. Nakalinya yung mga sulat, hindi paiba-iba yung position. Ayan. Saka dapat yung ID na sasubmit nyo original, hindi peke. Okay? So, proceed na tayo sa tutorial. First, punta tayo sa ating Shopee application. Next, i-click natin itong Shopee Pay. Diyan. Click natin yan. Then, makikita natin itong ID verification failed. So, i-click natin yung Submit Now. Kasi nga, 5 beses na akong nag-verify, failed pa rin. So, ayan, i-scroll down nyo lang yan. Then, i-check nyo itong dalawang I agree. Check nyo yan, then click nyo yung Next. Then, click Start Facial Verification. While using the app, click nyo yan. Then dito, wait lang, i-pause ko muna. Magsi-selfie tayo. O yung mukha natin guys, itapat natin dyan sa may border lang na circle. Tapos wag malikot. Focus lang dyan sa circle. Then, hold on, wag malikot. Then, pag verification in process na, nagpa-processing na yan, okay na yon. Then, tapos na tayo sa step 1. Yan. Next, sa ID naman. So, click natin yung arrow down doon sa gilid. Yan. Then, pili tayo ng ID na meron tayo na gagamitin natin sa ating pag-verify. So, UMED yung akin. So, ito guys, hindi ito na i-screenshot. Tinaray ko siyang i-screenshot dun mismo sa pag-verify ko, hindi pwede. So, click nyo yung ID na isasubmit nyo. Then, yan. Click nyo yung take a photo. So, nung click ko yung instructions, ito nga yung lumabas. Dapat ganyan yung ating ID na isasubmit. Then, i-click natin itong take a photo. Dito sa may rectangle guys, itapat natin yung ID. Dapat talagang tapat siya sa rectangle. Ayan. Then, kapag sa tingin nyo okay na, click na natin itong circle sa gitna. Ayan. Then, kapag okay na, ito guys, may nakalagay dito na kapag tingin nyo sa ID na medyo malabo, pwede nyo naman siyang ulitin. Click nyo lang tong try again. Pero kapag okay naman na siya, click nyo na tong check. Yan. Then, pag-click natin ng check, yan, makikita din natin dyan yung ating pag-picture. Dyan, makikita rin nyo rin kung malabo ba or malinaw. Wait lang. So, dito guys, kung kung sa tingin nyo malabo pala, click nyo lang tong retake. Pwede nyo naman i-click yung view para mas maklaro nyo kung malinaw nga ba. Pero kung okay na, i-click nyo na tong confirm sa baba. Then, tapos na tayo sa step 2. Ayan, kung nakikita nyo. Step 2 na pala tayo. Dito na tayo sa personal informations. So, yung iba guys, na mga informations ko, di ba meron na. Yung mga kulang na lang, yun na lang yung idadagdag ko. So, first name, last name, mga personal informations lang. Yung middle name, dito optional lang. Pwede nyo hindi lagyan. Email, ID number guys, yung ID number ng sinubmit. For example, UMED ID. Isulat nyo dan yung UMED ID number nyo. Then, nationality, source of funds.
source of funds guys, kung ano yung pinagkukuhanan nyo ng pera, ng pang araw-araw na panggastos, ganon. Yun lang, mga personal informations lang. Industry, housewife, yung piliin nyo kung housewife. Tapos kung cashier, mayroon doon mga cashier, piliin nyo lang guys. Kung saan kayo na trabaho na bibilong. Tapos purpose of account opening, ano na lang, sabihin nyo na lang pay of purchase, yung pambayad ng order nyo sa Shopee. Then, yung address ito guys, yung address. So, yung unang address ko guys, ito yon yung una namin inuupahan. Ito naman yung present address namin ngayon. Pero, yung nilagay kong address dito sa aking pag-verify is ito. Yung dati naming address. Kasi itong address na to, yung nakalagay dun sa aking UMID. Since UMID naman yung gagamitin ko sa aking pag-verify. So, mamili lang kayo ng address na ilalagay nyo. Click nyo lang tong circle. Kapag okay na, click nyo tong click nyo muna yung circle. Then, click nyo yung done. May done yun sa taas. Then, i-review nyo muna, mga ka-blessing. Kapag okay na, click natin yung confirm sa baba. Excuse. Then, andito na tayo sa checking of informations. Panghuling process na ito. I-check natin kung tama ba lahat yung mga na-type or nalagay natin. Then, kapag okay na, click na natin itong confirm sa baba. Pwede nyo rin i-screenshot guys para may copy kayo. Yan. Then, ito na yung after natin i-confirm dun sa checking informations, sabi dito, information submitted. We are verifying your ID. So, nasubmit nyo na yung inyong informations. So, maghintay lamang kayo guys kung failed ba yung inyong pag-verify or successful. So, click nyo na itong okay. And then, pag i-refresh nyo to, ang nakalagay na dyan is we are verifying your ID. Kasi, chine-check pa nila guys yung mga informations at saka yung ID na nilagay nyo. So, yung akin guys, after 2 days, no? After 2 days, pagtingin ko sa aking Shopee Pay, ito na yung nakita ko. ID verification successful na siya. So, ito yung video nung nakita ko na successful na. So, 2 days lang guys, successful na yung aking pag-verify. Saglit lang siya kasi tulad nito, yan, saglit lang siya, tapos nawala na siya kaagad. So, ayun po mga ka-blessings, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood ay nakatulong ako sa inyo, kahit pa paano. Uulitin ko po kung ano po yung ID na gagamitin nyo. Kung ano po yung address na nandun sa ID na gagamitin nyo dito, yun din po yung address na ilalagay nyo dito mga ka-blessing. Kahit sabihin na hindi na kayo nakatira doon, okay lang, hindi naman yun big deal. Basta lang mag-match yung address mo dun sa address na nandun sa ID na gagamitin mo. Okay? Then, yun yung maipapayo ko. Tsaka, nung naki-wifi kami sa SM, as in, 5 beses akong nag-verify, puro failed. Pero nung nag-load lang ako dito sa aking cellphone, isang verify lang. After 2 days, successful yung aking pag-verify. At doon, kahit hindi ko malagin-lagin yung aking Shopee account doon. Pero dito, isang login ko lang, nakalagin ako kagad. Kaya, medyo nagtaka ko ba't ganun. So, kayo guys, kung hindi madala sa pag-connect nyo ng wifi, try nyo magpa-load na lang guys sa inyong cellphone. Ito yung aking ma-advise sa inyo. Saka yung mga informations na dati nyong nilagay, yun muna yung mga gamitin nyo. For example, nung sa akin dati, housewife pa ako, walang trabaho. Tapos nung nag-verify ako ngayong bago,
na may trabaho na ako, syempre, iba na yung doon sa hindi na housewife. Yun yung isa sa mga dahilan hindi ako na-verify. Ang ginawa ko, nung nag-verify ako ulit, last na verify ko, binalik ko yung dati kong informations like housewife ulit, unemployed ulit. Yun guys, okay na. So, sana nakatulong itong video na ito mga ka-blessing. Pa-favor na lang po ako na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. Ayun lamang po mga ka-blessing. Maraming salamat po sa panonood. God bless!